Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, heat index o damang init ng katawan nananatili sa dangerous level. Ilang lugar sa bansa nagsuspende ng klase o inatasang mag-online class na lang dahil sa sobrang init. Department of Health, pinag-iingat ang publiko dahil sa mga sakit na maaring maranasan dahil sa matinding init. Ahensya nagbabala laban sa heat stroke. Pagbaba ng budget deficit ng bansa noong nakaraang taon, makatutulong sa pamahalaan para hindi na muna mangutang muli ayon sa Malacanang. At pagpaparehistro ng social media accounts, isinusulong para labanan ang fake news. Sa detalye ng mga balita, pagbaba ng budget deficit ng bansa noong isang taon makakatulong sa pamahalaan para hindi na muna kailangang magsagawa ng pag-utang ayon sa Malacanang. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kinilala ng Malacanang ang kanyang mabuting pagtatrabaho ng economic team ng Administrasyong Marcos. Kasunod ito ng naitalang pagbaba ng budget deficit ng Pilipinas noong 2024 na nai-record sa 5.7% o 1.5 billion pesos. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, pinakamababa na itong budget deficit ng bansa magmula noong taong 2020 o 5 taon na ang nakakaraan. Bunsod nito, sabi ni Atty. Castro, ay hindi nakakailanganin pang umutang ang gobyerno kung bumababa ang budget deficit o ang kakulangan sa pondo. Pagpapakita niya ito, sabi ni Castro, ng epektibong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang economic team. Hindi na po kakailanganin na umutang pa ang gobyerno kung bumababa po ang ating budget deficit. Kapag mababa ang budget deficit, lumalabas, paliwanag na Atty. Castro, na mas maliit ang paggastos kung ikukumpara sa nakuhang income. Dahil dito, may sobra pang nakukuha sa income ang pamahalaan na may tuturing na savings. Ang kaunting budget deficit ay nagpapakita din ng responsableng paggasta ng pamahalaan na nagpapalakas ng tiwala ng mamumuhunan at nagpapalakas sa ekonomiya. So makikita niyo po yung paggastos ay mas maliit kesa doon sa nakuhang income. So magkakaroon pa po yun ng saving. Ibinida rin ng palasyo na umabot sa 4.4 trillion pesos ang government revenues sa nakaraang taon. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Sa ating lagay ng panahon, asahan pa rin ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa easterly o mainit na hangin na mula sa Pacific Ocean. Kaya naman ang Bicol Region, Caraga, Quezon, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Davao Oriental ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. May parting maulap naman hanggang sa maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Ang mataas na temperatura ay naitala ng Pag-asa sa Dagupan City ngayong araw. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko sa mga sakit bunsod ng matinding init ng panahon. Matapos i-anunsyo ng Pag-asa na pumalo sa dangerous level ang temperatura sa ilang lugar sa bansa. Ang ganitong sobrang init ng panahon ay maaaring maging sanhi ng heat cramps o pamumulikat, heat exhaustion o pagkahapo at ang nakamamatay na heat stroke. Nagbigay naman ang DOH ng ilang tips sakali mga makaramdam ng anumang sintomas ng heat stroke. Pinapayuhan din ng publiko na agad na makipag-ugnayan sa emergency services at huwag nang hayaan pang lumala ang sitwasyon. Payuhan ng publiko na regular na subaybayan ang mga ulat mula sa Pag-asa at gumawa ng mga hakbang para makaiwas laban sa sakit na ito, kabilang ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa iced tea, soda, kape o mga inuming may alkohol at paglimita sa oras na ginugugol sa labas sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. Gumamit rin ng proteksyon sa araw tulad ng sombrero, payong at sunblock.
Nagpaalala ang Department of Energy o DOE sa publiko na magtipid sa kuryente para maiwasan ang kakulangan sa supply ngayong paparating na tag-init. Hinihikayat ng DOE ang publiko na iwasan ang paggamit ng high-energy appliances tuwing peak hours o mga oras na sabay-sabay ang konsumo ng kuryente na kadalasan ay sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Payo rin ng ahensya na tiyakin ang maintenance o paglilinis sa mga appliances tulad ng aircon para sa mas epektibong konsumo ng kuryente. Sa ganitong paraan, hindi ma-overload ang operasyon ng mga power grid. Batay sa datos ng ahensya, inaasahang nasa higit 20,000 megawatts ang itataas sa demand ng kuryente ngayong taon sa buong bansa. Gayunpaman, inaasahan rin na makatutulong ang Visayas-Mindanao Power Interconnection at ang ulan dulot ng La Nina para mapanatili ang sapat na supply ng kuryente. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs na tutuntunin nila ang mga nasa likod ng higit 200 million pesos na halaga ng mga misdeclared na frozen fish products na naharang sa pantalan sa Maynila. Nagbabalik si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Mga frozen fried taro sticks, sweet potato balls at assorted food products ang inaasahang laman ng 19 na shipping containers na ito sa Port of Manila. Pero pagbukas ng mga kahon, ibang mga produkto ang bumungad. 550 metric tons ng frozen mackerel at galunggong ang tumambad sa Bureau of Customs, Department of Agriculture at iba pang mga ahensya sa interagency inspection kahapon. Galing po tayo sa China. Ang value na estimated value natin is more or less around 200 million. January 21 nakarating sa Manila South Harbor ang mga shipping containers mula China. 2 kumpanya ang consignee ng misdeclared products na parehong naka-address sa Binondo, Manila. Nilinaw naman ng DA na hindi sa West Philippine Sea hinuli ang mga naturang isda. Ayon sa DA, maaaring paraan ito para manipulahin ang presyo ng isda sa merkado, lalo't katatapos lang ng 3 buwan na fishing ban. Well, kung nakalusot ito, then pupunta sa merkado, malamang yung smugglers, hindi na nila ibababa yung presyo Dahil they will try to make maximum profits for their risk Pasok ito sa bagong Anti-Economic Sabotage Act, no? Talagang hahabulin namin ng Bureau of Customs at ng FDA itong mga perpetrators na to at we'll bring them to justice. Nakikipagtulungan din na Food and Drug Administration sa DA at BOC sa patuloy pang imbestigasyon sa insidente. Bine-verify natin kung yung mga CPR po na present nila is legit po at nagdaan sa proseso ng FDA. Pagkatapos ng seizure and detection ng BOC, ilalapit naman ang mga kontrabando sa DA para suriin kung ligtas kainin ng mga misdeclared frozen products. Kung safe for human consumption, maaari itong i-donate sa DSWD o sa mga kadiwa centers. Ang inspeksyon ay pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang pagbabantay at paghuli sa mga smugglers para sa market stability at food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Pinag-aaralan ng Presidential Communications Office ang pagbuo ng social media regulatory body na magsusuri sa mga lumalabas sa content online. Di para pigilan o labanan ang talamak na fake news. Ayon kay PCO Secretary Jay Ruiz, wala kasing nag-regulate sa mga balitang lumalabas online. Kaya't siguro niya ay panahon na para magkaroon ng regulation para masilip ang mga ito. Una ng sinabi ni Palace Press Officer at Yusek Claire Castro ang pagtulak sa pagpaparehistro ng mga vlogger at social media influencer. Sobra na walang nagre-regulate. Movie, television, regulatory commission, MTRCB, di ba? Sa movies, may nagre-regulate. Radio, may nagre-regulate. TV, nagre-regulate. Bakit natin pinapabayaan na puro fake news ang lumalabas sa online natin? Siguro panahon na tayo naman ay magkaroon ng regulation or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po may responsibilidad din sa publiko. Bilang bahagi ng mga hakbang para masupo ang fake news sa bansa,
Isinusulong na sa Kamara ang panukalang pagpapatupad ng social media registration. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, paplansyahin pa nila ang detalye nito pero katulad sa SIM Registration Act, mas mainam kung magpaparehistro na rin ang mga online user at content creator. Sinang-ayunan naman yan ni House Committee on Women and Gender Equality Chair Geraldine Roman. Maganda din daw kung magkaroon ng Digital Council of the Philippines na mga ngasiwa naman ng Content Creators Registry sa bansa. At ngayong nalalapit na ang Hatol ng Bayan 2025, babala ng mga kongresista mag-ingat laban sa mga kandidatong nagpapakalat ng maling impormasyon. Dapat ay pro-Philippines o makabayan din nila ang iboto ng publiko. Parang SIM registration nga yan eh. Ganun talaga eh. You have nothing to hide. You have no hidden agenda. You have no intent to maliciously deceive the people or to, serve the interests of certain parties unscrupulously. Wala ka dapat katakot. Pangatawanan mo. Nakakalungkot na ganito na po yung napuntahan. Kailangan yung malasakit saka yung dedikasyon nila para sa bansa. Napakaklaro naman po yan. Kaya yung mga medyo tikom dyan, alam na this. Hindi sila pro-Pilipinas. Sabi ko nga, di ba, plataforma bago paninira. Suspensyon at adjustment sa pasok ng mga estudyante ipinatutupad ngayon ng ilang LGU matapos maitala kahapon sa bansa ang lubhang delikadong init na 42 degrees Celsius. Kung ano-anong lugar ang walang pasok, alamin natin kay JM Pineda ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Naomi, dahil nga sa magkasunod na posibleng lagpas 40 degrees Celsius ang heat index ng Pilipinas, nagdesisyon na ang ilang mga LGU na i-adjust o magkaroon o magbaguhin ang kanilang klase ng mga estudyante sa kanilang mga lugar. Laging pinapabaunan ni Nanay Marites ang kanyang anak ng payong at portable electric fan sa tuwing papasok sa klase. Dito daw ay kahit paano ay maiibsan ang tindi ng init na nararamdaman ng kanyang anak. Kasi nga po, yung sa klima na sobrang init, maaari siyang magkulap. Hindi kayanin ng katawan niya yung ng init. Pumalo kahapon sa 42 degrees Celsius ang heat index o yung init na nararamdaman ng katawan. Ayon sa Pag-asa, nasa danger level na yan. Isa ang eskwelahan at estudyante sa mga maapektuhan ng mataas na heat index, kaya ang mga LGU kanya-kanyang pasa ng mga ordinansa para makaiwas sa tindi ng init. Sa Marikina City, kapag umabot na sa 42 degrees Celsius ang heat index, ay suspendido agad ang face-to-face classes at malilipat sa blended learning sa lahat ng antas, pampubliko o pribadong paaralan man yan. Ang San Juan City rin ay may bagong class schedule rin kung saan alas 6 hanggang alas 10 lamang ng umaga ang mga morning class, habang alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ang afternoon class. Sa pamamagitan daw nito ay maiwasan ng mga estudyante ang posibleng tindi ng init mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Ngayong araw nga, ilang mga lugar sa NCR na ang nagsuspindi ng face-to-face classes, kabilang dyan ang Maynila, Caloocan, Valenzuela, Quezon City, Parañaque at Pasay. Pabor naman ng ilang mga magulang at estudyante sa hakbangin na yan ng pamahalaan. Para po sa akin, concern lang po yung mga bata. Sa mga bata po yung iniisip ng mga teacher, kahit ng government, para po sa mga bata. Kasi may mga bata nga po na may mga sakit, halimbawa, sa sobrang init lang is nahihirapan ng huminga. Baka po kasi may mangyari po sa loob yung sa ibang bata po. Naomi, inaasahan nga na magtatagal pa yung ganitong klaseng tindi ng init sa Pilipinas, kaya payo pa rin ang eksperto na magbaon ng maraming tubig, pati na rin panangga sa araw. Yan muna ang latest dito sa Marikina City. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Samantala, pinatututukan ng Malacanang ang pag-iimbestiga sa napaulat na umunoy pagtanggap ng donasyon ng ilang unit ng pulis mula sa mga Chinese na pinaghihinalaang spy, habang palasyo na natili ang paninindigan sa kakapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Iimbestigahan ng Malacanang ang umano'y pagtanggap ng donasyon ng ilang unit ng pulisya mula sa ilang Chinese nationals na pinaghihinala ang espiya. Pag-aaralan po natin yan, wala pong masama
kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap ng mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit, kung hindi man nila alam na nagagamit sila. Hindi rin palalagpasin ng palasyo ang impormasyong lumutang na may padrino umanong matataas sa opisyal ng gobyerno ang ilang Chinese nationals na nauugnay sa krimen. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talaga po kapag kabugan yan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po ito dapat palampasin. Samantala, muling iginit ng palasyo na hindi aalisin ang Typhoon missile kung hindi susunod ang China sa mga kondisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tigilan ang pangaharas sa tropa ng Pilipinas na naglalayag sa West Philippine Sea. Ang naging desisyon po ng International Court of Arbitration ay napakahalaga po. Napakahalaga. Hindi po ito pwedeng itapon lang sa basurahan. Ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo at sa ating maritime rights. Kamakailan lamang kumalat sa social media na bahagi umano ng China ang Palawan, bagay na pinasinungalingan ng National Historical Commission of the Philippines. Puspusa na ang PCO sa paglaban sa fake news, lalo na sa mga troll armies na binabayaran para magkalat ng maling impormasyon. Paiigtingin pa ng ahensya ang paghahatid ng tamang impormasyon at pagsasagawa ng fact-checking. Mula sa PTV Manila, Clazel Cordelia, Balitang Pambansa. COMELEC nagsagawa ng security briefing sa tanggapan ng pambansang pulisya. Ito'y sa layong mapalakas pa ang kanilang pagtutulungan para sa matiwasay at payapang halalan. May balitang pambansa si Quenzel Bacobo ng IBC 13. Mas tinututukan pa ngayon ng Commission on Elections o COMELEC at Philippine National Police ang mga vote buying cases, gun ban at election-related violence incident o ERI sa bansa, lalo na't nagsisimula na ang pangangandidato ng national candidates. Ayon nga sa datos ng PNP, mayroon ng 1,400 na mga nahuling lumabag sa gun ban, mayroon namang 29 validated ERIs. Karamihan sa mga kasong ito ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mababa pa ang kasong ito ayon kay COMELEC Chairman Garcia. Mas mababa pa yung 2025, mababa itong sobra, di hamak. Kung ang tanong lang natin kung sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa, sapagkat alam nyo kasi leading to the filing the campaign sa March 28, lagi kasi na medyo tumataas ang bilang kapag papunta na sa local campaign. Kaugnay dito, nagkaroon ng security briefing si Chairman Garcia sa PNP upang palakasin ang koordinasyon nila tungo sa mapayapang eleksyon. Iniulat niya na ang dating 38 areas of concern sa eleksyon ay maaaring mabago. Aniya, hinihintay na lamang niya ang kumpletong report ng PNP upang makita kung mababawasan o madadagdagan ito. May mga ilang areas pa na Regional Joint Security Command Center ang hindi pa nakakapag-submit ng kanilang pinaka-updated na report. Kung kaya kanina ipinag-utos na kaagad ni General Nartates ang immediate na pagsasubmit nito upang magkaroon ng tunay na assessment ng kalagayan ng ating bansa patungo sa darating na halalan. Dagdag pa ng chairman, wala pang lugar na gagawing under COMELEC control. Nagbigay suwestyon din si Garcia sa Oplan Katok ng PNP na magpadala na lamang ng kasulatan upang hindi na matakot ang mga botante. 70 araw na lamang bago mag-eleksyon kaya mas pinaiigting na rin ng kapulisan ang pagbabantay sa kanilang mga checkpoints, pag-implementa ng gun ban at pagbubuwag sa mga private armed groups upang maiwasan ang pagdami ng mga election-related violence incidents. Mula sa IBC 13, Quenzel Bacobo para sa Balitang Pambansa. Nakapag-imprenta na ang COMELEC ng 53 million na balotang gagamitin sa eleksyon sa Mayo.
Ang 26,405,051 ay naimprinta ng South Korean election system provider Miro System Incorporated, habang ang 27,013,017 ay naimprinta ng National Printing Office. Target ng COMELEC na makapag-imprinta ng 69 million na balota. Una nang inaasahan ni COMELEC Chair George Owen Garcia na matatapos nila ang pag-iimprinta sa mga balota sa ikalawa o ikatlong linggo ng Marso. Nasa 12.8 million na balota na ang isinailalim sa verification process. Timbog sa isang pogo operation sa Pasay City ang higit 400 foreign nationals noong February 26. Mga nahuling banyaga, may mga kinakaharap na kaso pala. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV para sa Balitang Pambansa. February 26 na maaresto ang higit 400 foreign nationals sa Pogo Hub sa One Wheels Condominium sa Pasay City. Ang Pogo Hub ay nag-ooperate ng iba't ibang uri ng scam tulad ng cryptocurrency scam, love scam at investment fraud. Mula sa mga dinakip, nasa 13 Chinese nationals ang natuklasan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na mga fugitive o mga wanted person. Maliban pa sa kanila, 3 iba pang napagalamang high-value target. Ang isa ay Vietnamese na may kasong pambubugaw. Ang ikalawa ay dahil sa kasong pananakit ng Pogo worker, habang ang pangatlo ay pinuno umano ng isang Pogo Hub. Ayon sa PAOK, posibleng iligal ang pagpasok ng mga banyaga sa ating bansa. Dahil wanted na sa ibang bansa yan, pumasok yan nang walang clearance sa bansa nila yung pag-alis nila, tapos wala ring clearance sa pagpasok dito sa atin. So, with that, we will coordinate, of course, with the Bureau of Immigration para ma-check natin kung paano sila nakapasok. Maaring hindi rin dumaan ang mga suspect sa mga paliparan o pantalan. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano nakapasok mga wanted persons sa bansa. Naniniwala ang PAOK na nagiging taguan ng mga wanted person ang mga Pogo Hub. Yung mga malalaking Pogo Hubs po natin, the likes of the Porac Pogo Hub and the Banban Pogo Hub, wala na po tayo makikita. Yung masyadong malaki, masyadong garapalan, na masyado nang binababoy yung ating mga batas, wala na po tayong makikita niya. Ang nakikita na lang po natin yung mga patago, yung mga guerrilla type ng mga Pogo Hubs. Ang naging operasyon ng PAOK noong February 26 sa Pasay, ang pinakamalaki nilang naging operasyon simula ng ipagbawal ng Pogo sa bansa. Ang mga nahuling foreign nationals ay dineport sa kanilang bansa. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Maximum suggested retail price ng broken imported rice pinag-aaralan na ibaba pa sa 45 pesos per kilo mula sa kasalukuyang 49 pesos. Paglalagay ng MSRP sa baboy kinokonsidera din ng kagawaran. May Balitang Pambansa si Vel Custodio ng PTV Live. Naomi, patuloy na bumababa ang presyo ng bigas kagaya na lang dito sa Kamuning Public Market. Kaya naman kinukonsidera ng DA na ibaba pa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice mula sa kasalukuyang 49 pesos kada kilo. Plano ng DA na ibaba pa ang MSRP sa imported na bigas kung magpapatuloy ang trend ng presyo. Ilan sa mga inoobserbahan para dito ay ang taripa, exchange rate, shipping cost at presyo ng international market. Kung patuloy ang pagbaba ng trend ng presyo, maaari nang ibaba sa 45 pesos sa MSRP sa March 31. Kung babalikan, 58 pesos ang naunang MSRP ng bigas at unti-unti itong binababa ng DA hanggang sa kasalukuyan na 49 pesos MSRP kada kilo na ibinatupad pagpasok ng Marso. Bukod sa bigas, bumababa rin ang presyo ng sibuyas. Ayon sa nagtitinda dito sa Kamuning Public Market, 10 piso ang ibinaba ng presyo ng kada kilo ng sibuyas kung ikukumpara noong nakaraang linggo. Kasunod ito ng pansamantalang importation at nadadagdagan ng supply ng onion dahil sa anihan season. Inaasahan din na ibababa ang presyo at tataas ang supply ng isda ngayong buwan dahil sa fishing season. Dahil sa pagiging epektibo ng pagpapataw ng MSRP sa bigas, tinitignan na rin ng DA ang paglalagay ng MSRP sa baboy. We have more or less decided na pati sa pork we will issue an MSRP after consultation with the industry on March 6. No? So malamang mag-implement tayo ng MSRP for pork on March 10. But the idea is 380 sa liempo, 360 sa kasim, tsaka sa
sa Pige, no? That is coming from 450. Naomi, sa ngayon 400 piso pa rin ang presyo ng kada kilo ng baboy dito sa Kamuning Public Market. Ayon sa DA, maaari silang maglabas ng pinal na tala ng pork MSRP sa March 7. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, bagong konkretong kalsada sa Barangay Duyay sa Boac, nagbigay ng sigla sa kalakalan at turismo. Si Dennis Nebrejo ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Isang bagong kalsada ang ginawa ng Department of Public Works and Highways, Marinduque District Engineering Office o DPWH Mardeo sa Barangay Duyay, Boac sa lalawigan ng Marinduque. Ito ay nagpasigla ng kalakalan ng turismo sa pamosong Lambingan Falls. Ang konstruksyon ay nakakalaga ng 50 milyong piso. Ang kalsada ay may habang 1,400 linear meters by 0.23 meters na lapad at kapal na 1.50 metro. Nilagyan din ito ng Class B na kanal na may sukat na 440 metro na culvert at mga streetlights upang mas ligtas sa mga dadaan dito. Dati ay nahihirapan ng mga residente na mailabas ang kanilang mga panindang produkto patungo sa bayan ng Boac dahil kailangan nila itong bitbitin mula sa kanilang barangay. Ngayong simentado ng kalsada, sumigla ng mga tao at mga kalakal ay mabilis nang nailalako sa ibang bayan. Kasabay rin ito ang pagbuhay sa turismo na pinagkakakitaan lamang ng ilang residente roon. Nagpapasalamat ang mga residente ng Barangay Duyay sa DPWH Marinduque dahil malaking tulong ang bagong konkretong kalsada sa kanilang barangay at sa takbo ng kanilang hanap buhay. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Dennis Nebrejo para sa Balitang Pambansa. Samantala, DSWD at TOJ lumagda ng kasunduan para makatulong sa mga nangangailangan ng legal assistance. Sa ilalim ng kasunduan, may alok din na tulong medikal lalo na sa mga nangangailangan ng psychosocial intervention. May Balitang Pambansa si Patricia Lopez ng IBC 13. Isa sa mga kadalasang problema ng isang individual na humaharap sa isang kaso ay kung saan kukunin ang pangtustos para ipagpatuloy ang kanilang hinahangad na katarungan. Kaya ang Department of Justice at Department of Social Welfare and Development lumagda ng isang Memorandum of Understanding ngayong araw. To ensure that assistance is accorded to the vulnerable sectors. We hear stories about the poor and the vulnerable sectors unable to get justice and assistance to pursue their cases, and victims who failed to access the interventions they really need. Sa ilalim ng kasunduan ng dalawang ahensya, kabilang dito ang pagtalaga ng Client Referral and Psychosocial Intervention Program, kung saan handang makapagbigay ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga benepisyaryo ng DOJ Action Center, opisina ng DOJ na nagbibigay ng libreng legal aid sa mga Pilipino na humaharap sa kasong krimen, rape, illegal recruitment, reckless imprudence resulting to homicide at iba pa. 10,000 piso ang pwedeng makuha ng isang individual dito kada 3 buwan para magamit sa kanilang kasong hinaharap. Pag hindi nagsama ang DSWD at DOJ, parang yung kawawa lalo nakakawawa. Wala silang kahit pamasahe man lang o ano ba mga kinakailangan, pagtustos ng kanilang pangangailangan. Kasi pag nalagay ka sa isang kasong katulad dito at maging biktima, ay halos tumitigil ang buhay at ang mundo. Kaya kinakailangan suportahan talaga. Paglilinaw ng DOJ at DSWD, matapos ang 3 buwan, kinakailangang maaprubahan muli ang hinihinging assistance ng isang individual ng DSWD para makakuha muli ng financial assistance. Indigents po yung talagang tunay naming target kasi po sila po yung talaga nangangailangan. Pero po kung kunyari wala naman pong capacity pero hindi naman indigent, sabihin natin someone na grab driver na sagasaan, diba? Hindi naman siya technically indigent kasi may trabaho po siya. Pero dahil naging biktima po siya ng reckless imprudence resulting to homicide, pwede po siyang ma-refer sa DSWD. Bukod sa financial aid, hatid din ng programang ito ang tulong medikal, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng psychosocial intervention. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa.
Sa tulong ng isang seminar hinggil sa international humanitarian law, mas lumawak ang kaalaman ng mga taga-media lalo na sa pagbabalita hinggil sa mga giyera o armed conflict. May balitang pambansa si Sharif Timhar na Radyo Pilipinas, Iligan. Isa sa mga nalagay sa panganib ang buhay noong Marawi Siege ang mga mamamahayaga na nagko-cover noon sa lungsod. At para maprotektahan sila sa mga ganitong coverage, nagsagawa ng orientation ng International Committee of the Red Cross o ICRC. Layunin nitong palalimin ang kanilang mga kaalaman hinggil sa international humanitarian law. It was very important for us to have the media from Iligan and from the Lanao area to understand better how international humanitarian law applies to the work they do, how international humanitarian law or IHL protects them as well, and the importance when they cover what happens in the AOR, what happens in the area of responsibility. Labis naman ang pasasalamat ng mga mamamahayaga na dumalo sa naturang seminar. Malaking tulong anila ito, lalo na sa pagbabalita ng mga armed conflict at giyera upang matiyak ang kanilang kaligtasan at mapanatili ang responsableng pamamahayaga. Dako kini ikatabang sa mga journalist kay dili tama di man ta lawyer pero kinahanglan nga masayod kita sa pamalaod kay unknowingly mag-cover ta unya nakalapas na data sa mga policies pamalaod labi na sa kung dunay mga armed conflict. Magpapatuloy naman ang pagsisikap ng ICRC sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko ukol sa kahalagahan ng pagprotekta sa mga sibilyan, health workers, mga lugar ng pagsamba, mga institusyong pang-edukasyon at iba pa sa panahon ng giyera. Bukod sa seminar sa humanitarian law, sumailalim din sila sa first aid training. Una nang nagsagawa ang ICRC ng ganitong orientation sa mga tauhan ng media sa Butuan City at Zamboanga Peninsula noong 2024. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.